Kamakailan ay naging usap-usapan ang insidente sa Ramon Isabela kung saan hinabol umano ng mga aso ang isang motorsiklo at kalaunay ay binalikan at binaril ng sakay ang isa sa mga aso. Inimbestigan ito ng mga otoridad bilang posibleng paglabag sa animal welfare laws. So, sino ang mananagot? Ang bumaril sa aso? So, sa tingin nyo, kung mapapatunayang hindi kinakailangan ang pagbaril at ginawa ito bilang paghihiganti o may layuning saktan ang mga hayop, maaari siyang managot sa ilalim ng una, Animal Welfare Act of 1998. Ipinagbabawal ng batas ang pagpatay o pananakit ng hayop nang walang makatarungang dahilan. Kung ang banta ay natapos na at binalikan pa ang aso upang barilin, maaari siyang mahirapang maipakita na ito ay kinakailangang pagtatanggol sa sarili. Ito ang isa sa mga isyong sinusuri sa investigasyon. Pangalawang punto, paano naman ang may-ari ng aso? Kung ang aso ay may-ari at pinabayaan ito makalabas at manghabol ng mga dumaraan, maaaring magkaroon ng pananagutan ang may-ari. So sa ilalim ng Civil Code of the Philippines, particularly Article 2183, ang may-ari o gumamit ng hayop ay maaaring managot sa pinsalang idinulot nito. Kahit makatakas o mawala pa ito maliban kung ang pinsala ay dulot ng force majeure o kasalanan ng mismong biktima. Kung mapapatunayang ang aso ay nakawala dahil sa kapabayaan ng may-ari at nagdulot ng panganib sa mga motorista, maaaring magkaroon ng civil liability ang may-ari. Pangatlong punto, pwede bang magdepensa ang bumaril? Oo, maaaring igiit ang self-defense o state of necessity kung mapapatunayang una, may aktwal at agarang banta sa buhay o kaligtasan. Pangalawa, isang paggamit ng pwersa ay kinakailangan upang maiwasan ang pinsala. At pangatlo, walang ibang makatuwirang paraan upang makaiwas sa panganib. Ngunit kung ipinakita ng ebidensya na nakalayo na ang panganib at binalikan pa ang aso upang barilin ito, maaaring hindi umubra ang depensang ito. Laging tandaan, hindi lisensya ang pagiging agresibo ng aso upang basta na lamang ito patayin. Ngunit hindi rin maaaring pabayaan ng may-ari ang kanyang aso na maging panganib sa ibang tao. Sa mata ng batas, parehong may pananagutan ang sinumang lumabag sa kanilang tungkulin, ang nanakit ng hayop ng walang sapat na dahilan at ang may-ari na nagpabaya sa kanyang alagang hayop. So, Attorney Kid Castro po, ating partner sa batas, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.